Mga katambay, mga kababayan ko, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito pong pahayag ni Secretary po ni National Security Advisor Eduardo Año, mga tambay. Ano po ang katwiran? Dahil kasama po siya mga tambay, di po ba? Mismo po kasama po siya sa nagplano para po doon sa sinasabi raw po ng mga kababayan natin, mga abogado na kidnapping at talagang walang proseso ng batas at pati ang ating judicial ay inapakan po nila, binastos at hindi po nakarating ng korte ang dating Pangulong Duterte dahil po sa ginawa po nilang planado. At mismo po si DILG Secretary ang nagsabi na kasama po si National Security Advisor Eduardo Año sa nagplano sa paghuli po kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, mga tambay, nag-privilege speech po siya, privilege speech sa Senado. At ang sinabi po ni Secretary Año ay ang kanya daw pong loyalty ay nasa bansa. Nasa bansa daw po ang kanyang loyalty. Nasa ating country, mga tambay. Naniniwala po ba tayo na ang loyalty po ni Secretary Año ay nasa bansa? Sa ating bansa? Totoo po ba yon? Yung ginawa po ba nilang pag-kidnap ay loyalty po ba yon sa bansa? Na hindi mo po dalhin sa korte at basta mo nalang ipamigay sa banyaga, pati ang ating soberenya ay hindi mo na ginalang. Yan po ba ang trabaho ng National Security Advisor, sir? Na ang ating soberenya ibigay mo na sa mga puti sa ICC? Ganun po ba, sir? Nagpapaliwanag pa kayo? Pakinggan po natin ang paliwanag po ng National Security Advisor natin na nasa bansa raw po, nasa country po ang kanyang loyalty, mga tambay. Pero ang tingin po ng mga Pilipino ngayon, ang loyalty po ng National Security Advisor po natin ay nasa Netherlands. Doon po siya nagtatrabaho yata ngayon. Dahil pinapasok niya sa ating bansa hindi naman pala pinapasok. Sorry. Hindi naman pala pinapasok. Hinatid. Tama. Naghatid pa tayo. Naghudas na tayo sa ating bansa. Hinatid pa natin. Kaya nga po, ang kanyang loyalty ay nasa bansa kasi naghahatid siya ng Pilipino. Itinapon, ipinamigay na parang basura ang ginawa po nila, mga tambay, na hindi na po makakabalik pa sa bansa. Ibang klase kayo. As Pakinggan a po former natin. member of the cabinet of the Duterte administration, it is also very hard for me to see the former president arrested. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended in 2022. I have never played politics. I do not have a political agenda, nor do I have or will I ever have political ambitions. I uphold the same principle in my role as National Security Advisor and Director General of the National Security Council. Thus, I would like to state for the record that my role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. In fact, it was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy.
In fact, the events in March 11 were spontaneous. As National Security Advisor, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with firm resolve, knowing that I am on the side of the truth, and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of the law. Again, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Nakita kayo mga tambay, naniniwala po ba tayo sa pahayag ni General Año na wala po siya kinalaman at wala po siyang alam sa nangyari po sa dating Pangulong Duterte? Naniniwala po ba tayo ron na wala siyang alam? At talagang isinasangkot po ang kanyang pangalan? Mismo nga po ang DILG Secretary, di ba? Na si Rimulya, DILG Secretary na nagsabi na kasama po kayo sa nagplano. Nahandun po kayo sa meeting. General Año, sino po ba ang paniniwalaan? National Security Advisor kayo, wala pong nangyari. Hindi po man lang po napigil. Yung sinasabi nyo, nakadepende kayo sa institusyon, sa ating bansa. Nakadepende ang inyong loyalty sa ating bansa. Ano po ba ginawa sa dating Pangulong Duterte? Tama po ba ang ginawa? Nahihatid nyo po. Kayo po, secretary po kayo, National Security Advisor po kayo. Wala po ba kayo in-advise sa Pangulo na mali po yan, na tayo pa maghahatid yan? Hindi po ba natin pwede advise ang Pangulo, ang ating seguridad, ang ating security, ang ating soberanya? National Security Advisor po kayo. Hindi nyo po in-advisean ang Pangulo na mali ang gagawin natin, sir. Pagkikidnap ang ginagawa natin at tayo pa magdadala sa ICC, wala po silang jurisdiction sa ating bansa. Labag po 'yan. At malalagay po sa alanganin ang ating soberenya, sir, pagka tayo pa naghatid diyan at tayo kumidnap. Ba? Hindi na po maniniwala sa inyo, Secretary Año, na wala po kayong involvement diyan. National Security Advisor kayo. At si Pangulong Duterte, ayon na rin po sa inyo, ayon na rin po kay General Torre, napakatagal po nakadetain. Nakadetain po siya, di po ba? Kalahating araw, mahigit. Mahigit kalahating araw po siya. Di po ba? Wala po kayong say, wala po kayong alam. Wala po kayong ginawa. Di po ba? Nasa Villamor Air Base ang dating Pangulong Duterte, nakadetain. Ayaw dalhin sa korte ni General Torre. Iniintay lang po yung proseso nilang gagawin para mailipad na sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands. Di ba? Wala lang. Nagtulog-tulugan lang po kayo ngayon. Ngayon po kayo magsasalita na ang inyong loyalty ay nasa bansa. Nasa ating bansa at nasa konstitusyon. Natupad po ba ang konstitusyon? Yung po ba ang trabaho ng isang National Security Advisor ng ating soberenya? Inaapak-apakan po ng banyaga. Inaapak-apakan ng ICC na wala silang jurisdiction sa atin. Malayang bansa tayo. Tapos meron tayo isang National Security Advisor, okay lang. Okay lang yon. Kahit po pala sino pumuntang bansa rito at kunin ng Pilipino, okay lang. Basta maglalabas lang sila ng warrant of arrest, okay lang pala yon. Kaya po mga kabayan, dapat po pala i-post din po natin na lahat po ng politiko sa ating bansa ipagkukuhanin po ng North Korea. Sa North Korea po natin pagdadalhin po ito pala. Dahil lahat po pala ng dadali ng banyaga na magpapalabas po sila ng warrant of arrest, okay lang po pala. Pati po ang ating National Security Advisor, okay lang din po pala. Tayo pa naghahatid. Pagka ganun po, ihatid na rin po natin ang mga politiko sa North Korea. Tayo na po maghatid. Okay lang po pala Ang ating bansa pala ay nasasakop na po ng banyaga. Ang bihirang buhay Hindi po ba pagtataksil ito, sir? Secretary, hindi po ba ito pagtataksil? Pagtataksil po ito, paghuhudas po ito sa ating bansa, na ating soberanya. Nakubkob, nakuha, binastos,
ng ibang bansa. International Criminal Court. Wala po ba tayong korte rito, sir? Bakit hindi po kayo nag-advise? Yung sinasabi ko nga, dalin sa korte yan dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, expected na niya yan. Kung siya i-arestuhin dahil alam niya ang proseso ng batas, dadalin siya sa korte. Ipipresenta siya ron. Ginawa niyo po ba yon? Nag-advise po ba kayo? Kaya nga po ang lumalabas, kasama po kayo sa nagplano. Kasama po kayo sa plano, yan po ang lumabas. Dahil mismo, ang sekretary po ng DILG ang nagsabi na magkakasama po kayo sa meeting kung paano daw po ang gagawin. Ngayon kasi, pumutok na, lumabas na ang mga baho ninyo. Kanya-kanya na po kayo ngayon. Palusot. Nagpapalusot na po mga tambay. Nagpapalusot na sila sa ginawa po nilang mga paghudas, pag-traidor sa ating bansa, pag-kidnap po sa dating Pangulong Duterte. Yan po. Marami po tayong makikita mga ganyan po. Mga sekretary, mga hindi raw po sumasawsaw sa politika, pero sunod-sunura naman sa politiko, mga tambay. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya po, ano po sa tingin nyo mga kabayan? Ano po sa tingin nyo ang ginawa ni National Security Advisor po, mga tambay? Hindi po ba siya nag-traidor sa bansa? Hindi po ba siya naghudas sa bansa? Hindi po ba siya kasama sa plano ng kidnapping na sinasabi niya? Mga kabayan, ano po sa tingin nyo? Ano masasabi nyo kay General Anyo, mga tambay? Kay Secretary, kay National Security Advisor, mga tambay. Ano masasabi nyo rito? Kay Secretary Anyo? Siya po ba'y tapat sa bayan? Tapat po ba siya sa konstitusyon? Tapat po ba siya sa ating bansa? Tapat po ba siya sa ating soberenya po ba ipinaglalaban niya ang ating kalayaan? Sa tingin niyo po? Kayo po, mga kabayan. Ako sa tingin ko, naghudas silang lahat. Hinudas po nila ang ating bansa. Nag-traidor po sila sa ating bansa bilang Pilipino. Yan po nakita ko, mga kabayan. Dahil mismo ang batas ng Pilipinas ay nilagay po nila sa kanilang mga kamay, lalo po ang mga general na dumaki po. Lalong-lalo po si General Torre, mga tambay. Yan po, wala na po. Si Kamanong po ay hindi po maniniwala sa mga pahayag po ni Secretary Anyo. Malabo pong paniwalaan, mga kabayan. Malabo po yung kanyang mga palusot. Malabo pa raw yan sa sabaw ng pusit. Pagka yung convicted ng child abuse ang ating paniniwalaan, mga kabayan. Malabo pa siya sa sabaw ng pusit. Ang kanyang mga palusot, mga alibay, mga kabayan. Ang kanyang statement, hindi ka tanggap-tanggap sa Pilipino yan. National Security Advisor ka, hinayaan mo, ilipad. Merong time, mahigit 12 oras na ikinulong dyan sa Villamor Air Base, sa Manila Villamor Air Base. Yung ikinulong mo dyan na wala ka man lang say. Pinayagan mo ilipad, ay alis ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Dating Commander-in-Chief at yung sinasabi mong kaibigan mo pa. Unbelievable. Ganyan ka palang tumingin sa iyong kaibigan. At ganyan ka rin tumingin pala sa ating soberenya. Kayo pa naghahatid. Di ba mga tambay? Unbelievable. Bago po tayo magtapos mga kabayan, shoutout po muna kay Kingston ng 123. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po. Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan, Hila Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut, Jasmine Channel, Dan Rivero, sina-shoutout po, o pa-shoutout daw po kay sabi ni Dan Rivero, ang kanyang CEO na si Michael Jean at Humphrey Toribio ng Anchorage, Alaska. Shoutout po para po kay Dan Rivero. Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia,
Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bong Rosales at Benjamin Garduque. Shoutout po mga kabayan, ingatan naman po. At thank you po sa mga nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, shoutout po din natin nga pala yung mga kababayan natin sa buong Pilipinas, sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. At syempre po, shoutout po ang mga kababayan natin sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan, isama po natin sa ating mga dasal ang kaligtasan po ng dating Pangulong Duterte, ang kalusugan niya. At sana po, dumating po ang panahon na makasama po natin siya sa lalong mabilis mga kabayan. Sa muli po, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.